Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong sinasabi po ni Baby Baste Duterte. Ito po ang isa sa mga anak na dalaga ni Rodrigo Roa Duterte. Ito pong dalaga niyang ito ay matatawag ko rin pong si Inday Diario. Kasi tingnan nyo naman po yung katawan niyan, halos wala na po mapaglagyan yung tinta. No? Ito lang po yung bukod tanging mayor na nakita ko na kapag kasi ito nalalasing, nagtitrip o sabog, ang pinagtitripan niya, yung katawan niya, pinagtatataon niya. So hindi normal yan. Yan po ay utak lamang ng isang taong adik. O kaya nga natatawa na lang tayo, ang lakas-lakas nilang manira sa pamilyang Marcos na adik, pero mas nakikita sa mga pagmumukha nila yung pagiging adik, lalong-lalo na sa pananalita nila, maging sa mga gawa nila. So talagang magaling lang talaga magsalita o manira ito pong mga anak ni Rodrigo Roa Duterte, manang-mana po sa kanya. Ngayon, may sinasabi po itong si Inday Baste na ito'y tungkol sa kumbaga sa ito'y tungkol sa sinasabi niyang wala na daw demokrasya ang bansang ito. Talaga lang Inday Baste walang demokrasya. Mukhang nung panahon ng tatay mo yan nararamdaman ng mga Pilipino, hindi ngayon. Ngayon, para maintindihan natin, Bisaya po itong kanyang sinabi kasi ewan ko kung bakit nagbibisaya ito. Alam naman niya na maraming mga Pilipino na mas gustong maintindihan yung wikang Pilipino para sa lahat. Pero minsan sinasadya niya yan para siguro hindi maintindihan ng mga Tagalog, no? Pero ipapaliwanag ko po sa inyo. So ito't pakinggan po natin, panoorin ito pong kanyang video, mga minamahal ko mga kababayan. Ang gibuhat sa gobyerno karon, gibutang akong amahan diha. Usa ro may pangutana na wala may laing gagunit sa pusil. Kaya kita mga tao, wa man tayo mahimo ang gobyerno atong kontra. Bisa pag kuha na tong revolusyon, kung sa badiya, preso na si Marcoleta, ipreso na si Mike Defensor, si Jinggoy, tanan kontra ni administrasyon na hindi pang preso na niya. Wa na'y demokrasya nga ato ang nasod. Ang pangutana diha, musugot ba ang sundalo o pulis? Kung musugot sila, wa tay mahimo. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, nabanggit po niya sa salitang Tagalog na wala na daw demokrasya ang bansang ito. Dahil sa pinakulong na daw ni PBBM si Marcoleta, maging si Mike Defensor, at yung kanya daw ama ay pinakulong din ni PBBM sa ICC. Yan ang gusto niyang palabasin sa kanyang naging mensahe. At kaya daw nangyayari yan dahil daw sa gusto ng mga militar at mga kapulisan na may hawak na armas. At sinasabi din niya na kahit na magrevolusyon sila, kung ang kapulisan at kasundaluhan ay hindi naman sasama sa kanila, ay walang mangyayari. Kaya wala na daw demokrasya. At kung papayag daw ang mga pulis at sundalo sa ginagawa ni PBBM na pagkulong sa mga kakampi nila, wala daw silang magagawa dahil ang may hawak ng armas ay nasa gobyerno. Ngayon, gusto ko lang pong i-debunk o gusto ko lang pong basagin ito pong kanya na namang estilo na kung saan paawa effect. Alam mo, Baby Baste, isa lang ang masasabi ko sa iyo, Inday, yung mga pinagsasabi mo na yan, estilo nyo talagang mag-aama yan. Paawa effect kayo, akala na gusto ninyong ipakita sa taong bayan na inaapi kayo. Ilan ba napatay ni PBBM sa napatay ninyo? Di ba't sumobra na sa 30,000 ang pinapatay ninyo? Si PBBM ni isang lamok wala, ni 3,000 lamok wala siyang naipapatay. Pero kayo, na lahi ng isang kriminal, lahi ng isang magnanakaw, lahi ng isang rebelde, siya pang umaakto ngayon na para bagang kaawa-awa.
Baby Basti naman. Huwag naman ganun, Inday. Masyado ka na. Talagang may pinagmanahan ka talaga sa kasinungalingan mo eh. May pinagmanahan ka talaga pagdating sa pambubudol, ano? Ngayon, para paliwanag ko lang sa iyo, Basti, ano? Kaya sumasang-ayon ng mga pulis, militar at ibang mga ahensya na mayroong otoridad, ha? Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil di naman sila bobo eh. Unang-una, may mga pinag-aralan niya mga yan, matitino ang mga yan, hindi sabog ang mga yan, katulad mo. Ha? Hindi katulad mo, na araw-araw sabog. Ha? Alam mo, isang bagay lang gusto ko sabihin sa inyo, lalong-lalo na sa mga DDS. Ilang beses na ba kayong gumawa ng panggugulo? Ilang beses na kayong nagkudita? Ilang beses na kayong gumawa ng mga bagay na kung saan akala ninyo mapapabaksak ninyo si PBBM? Halos hindi na mabilang eh. Inikot nyo pa nga halos ang buong Pilipinas para lang siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tama? O, tapos sasabihin nyo walang demokrasya. Eh nakapunta na nga kayo lahat-lahat. Ginawa nyo na nga lahat ng paninira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. eh. Na samantalang kung ako ang ginawa nyo ng ganon, ewan ko lang, baka matagal ng isang araw sa inyo. Ha? Tapos sasabihin mo, basta walang demokrasya. Kaya sumasang-ayon yung mga pulis, mga militar, dahil alam na mga militar, alam na mga pulis, na kayo ang dahilan ng kaguluhan sa bansang ito. Kayo ang tunay na salot. Kayo ang tunay na nagbibigay ng pasakit sa mga Pilipino at sa bansang ito. Kayo ang mga tunay na traidor. Kayo ang mga tao na walang ginawa kundi magpakasasa sa pera at kapangyarihan. Tapos ngayon, aarte ka na para bagang wala kayong ninakaw na trilyon-trilyon. Aarte ka na para bagang wala kayong ninakaw na kung saan ay bilyon-bilyon sa pera ng taong bayan. Umaarte kayo na para bagang hindi kayo nakikipagsabuatan sa ibang bansa para sakupin ang bansang ito. Ha? Baby Basti naman, talaga namang may pinagmanahan ka talaga sa yung pagiging artista eh. Sa tingin mo naman Basti, maniniwala sa yung taong bayan? Meron maniniwala sa iyo. Meron. Yung mga bobo, tanga, bangag na katulad mo. Ha? Yan yung mga tao na kung saan hindi na nag-iisip ng tama, ang sa kanila lang kababayan, Bisaya, ganon. Pero hindi na nag-iisip kung ano ba talaga ang katotohanan, ano ba talaga ang tama at mali. May mga ganon na may mga ganon na Bisaya eh. No? Hindi ko naman nila lahat eh. May ganon na mga Bisaya na porket kababayan, ganito, ganyan. Hindi na parang wala na sa sarili. Alam naman nila kung anong mas maganda na sitwasyon, yung noon ba yung ngayon, pero iginigit nila yung mali. Ha? Ngayon, Baby Basti, Miss Basti Duterte, makinig ka. Alam mo, sa umpisa pa lang, kitang-kita naman kung sino ang unang nanggulo. Sino ang gumagawa ng kasalanan? Sino ang nanloloko? Sino ang nagnanakaw sa pera ng taong bayan? Alam ko, alam mo yan. Pero dahil ayaw mong makulong yung ate mo, ayaw mong mawasak yung sindikato ninyo, kaya ganyan. Alam ko naman kung anong pinoprotektahan mo, Basta yung sindikato ninyo na malamapya. Ha? Tama ba ako, Basta? Ha? Alam ko kung anong dinidepensahan mo, iniingatan mo, yung hindi mabuwag, hindi masira, yung sindikato ninyo na kung saan ay pinagkakakitaan ninyo ng bilyon-bilyon. Ganun lang kasimple yun, Miss Basti Duterte. Ha? Ngayon, sa umpisa pa lang, sasabihin ko na sa iyo kung talagang tama ang pinaglalaban ninyo, dapat kasama nyo ko. Kasama nyo yung ibang mga vloggers na nakikipaglaban para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging sa mga Pilipino. Tama? Pero dahil sa umpisa pa lang, kitang-kita na namin na sa inyo nang galing ang lahat ng kaguluhan. Kayo yung ugat ng kahirapan, kayo yung ugat ng kumbaga kayo yung ugat ng kung saan kayo yung sentro kung bakit nagkakaroon ng matitinding nakawan dito sa Pilipinas. Kaya hindi kami kumakampi sa inyo. At alam din yan ng mga kapulisan, mga kasundaluhan. Ha? Alam nyo, sa umpisa pa lang,
kung nakikita ng mga kapulisan, kasundaluhan na talagang ang may mali ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang rally pa lang na ginawa ninyo, sumama na sila sa inyo. Pero hindi eh. Pinapatunayan lamang na kaya hindi sumasang-ayon, hindi kumakampi sa inyong mga DDS, lalong-lalo na sa inyong mga Duterte, ang kapulisan maging kasundaluhan, dahil nakikita nila na kung sino man ang baliw sa bansang ito, kayo yun. Kung sino man yung salot sa bansang ito, kayo yun. Kaya nga kahit anong gawin ninyo, nagbayad pa kayo ng mga retired general, nanghimok pa kayo ng mga active na mga binayaran nyo pa yung mga aktibong mga kernel, o natanggal sila. Pero okay lang, alam ko naman na hindi naman nila gagawin nyo kung walang kapalit malamang nakatanggap yun ng dahil sa desperado na kayo, akala ninyo yung magiging moves ninyo sasapat na para pabaksakin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diyan kayo nagkamali. 'Di ba? Balita ko, pagkakaalam ko lang, baka bilyon-bilyon na ang naubos ninyo para lang masiguro na mapabaksak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakipagtulungan pa sa inyo yung bansang China na nananakop sa mga teritoryo ng bansang ito. Nakipagtulungan pa sa inyo yung mga grupo, yung mga sindikatong, yung ibang membro nila ay nakakulong na, katulad ni Alice Goo, katulad ng ibang mga personas dyan, katulad ng kapatid ni Michael Yang. 'Di ba? Nakipagtulungan na pati yung isang reliyon na Sungayan na marami ding kademonyuhan na ginagawa sa bansang ito katulad nyo. Napasama nyo ba yung mga kapulisan, yung mga kasundaluhan? Hindi. Kasi malinaw sa kaisipan ng mga sundalo, malinaw sa mata ng mga sundalo na hindi nagmumula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaguluhan o hindi nagmumula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung kahirapan. Ito'y nagmumula at gawa ng mga Duterte, lalong-lalo na ng mga kaalyado ninyo. Ngayon, sana natatauhan ka, Inday Baste Duterte, sa sinasabi ko. Kasi itong sinasabi ko naman, paalala at isang pagmumulat sa kaisipan ng mga maka-Duterte na kung saan ay matagal nang niloloko ninyo. Ngayon, sa mga DDS, sana makapag-isip na kayo na kaya hindi kayo sinasamahan ng mga militar, kaya kayo hindi sinasamahan ng mga kapulisan, dahil unang-una, nasa maling tao kayo kumakampi. Nasa maling landas kayo. Hindi tama yung pinaglalaban ninyo. Nagmumukha na kayong mga rebelde. Nagmumukha na kayong mga taong grasa. Nagmumukha na kayong mga taong pakawala sa buhay. Ngayon, para maging tahimik ang bansang ito, ang masasabi ko lang sa mga DDS, layuan nyo po ang mga Duterte kung ayaw nyo pong mapahamak kayo. Tandaan nyo po, once ng isang tao ay nasa piling ng mga Duterte, kapahamakan lang po ang mangyayari sa inyo. Marami na pong kakampi, marami na pong kasama itong mga Duterte na nalagay lamang po sa alanganin ng kanilang mga buhay. Na pagkatapos nilang kumampi sa mga Duterte, ayun, pinabayaan lang ho sila. Siyempre, ano pang silbi mo sa mga Duterte? Wala ka ng silbi sa mga Duterte, ba't ka pa nila papansinin? Diba? Tingnan nyo yung mga ginawa nila, mga rally-rally. Nung hinuli, kinulong yung mga nila. Wala lang. Habang kayo ay naghihirap, habang kayo sumisigaw-sigaw, naiinitan, diba? Napapagod. Pero yung pinagtatanggol ninyo, easy-easy lang. Naka-aircon, kumakain, masaya, nakangiti, di bodyguard pa, natutulog ng maayos. Yung iba sa inyo, natutulog sa kalsada. Diba? Yan ang isipin ninyo. Kaya nga, ang lagi naming panawagan sa mga DDS, paminsan-minsan, pakigamit naman po ng mga utak ninyo. Please lang, pinag-aral naman kayo ng mga magulang ninyo. Pakigamit naman yung mga utak ninyo. Awang-awa na po kami sa inyo, sa totoo lang, dahil nakikita po talaga namin na mga DDS, wala po talagang utak. At saka, para napapansin namin, karamihan po ng mga kasama ng mga Duterte, parang may mga something sa mga utak. Kaya kailangan siguro dagdagan ng gobyerno yung pasilidad na kung saan doon pinapasok yung mga may sira sa utak. Kasi kung ako PBBM, gumawa ng isang programa para ma-rehab yung mga naloloko ng mga Duterte.
dapat ano talaga ipasok talaga sa palakihin yung pasilidad dyan sa mental hospital. Kasi nakikita ko na meron kaya ako nasasabi to kasi meron ako nakikita na may nagdadasal, may may dala pang kabaong, may paganito ganito pa, kung ano-ano ng mga gimmick ang ginagawa nila. Kaya awang-awa na ako dito sa mga DDS. Kaya siguro dapat talaga idaan sa council tong mga ito. Dapat gumawa ng programa na makakatulong para maayos yung utak ng mga DDS. Kasi talagang nakakaawa talaga. Ako awang-awa pag nakikita ko yung mga DDS na nagrarally, na sabi ko talaga, baka naturukan tong mga to, baka pinakain to ng, alam nyo na, yung katulad ng pinapakain, tinuturo kay Duterte ng mga anak niya, kaya kung anong gusto ng mga anak niya, yun din yung sinusunod niya. Malamang ganun din ang nangyayari dito sa mga Duterte, ay sa mga DDS. Kaya ang panawagan ko kay Basti Duterte, huwag mong gamitin yung mga Pilipinong naloloko ninyo, lalong-lalo na yung mga taga Davao. Ang tagal-tagal nyo nang niloloko yung mga taga Davao. Sabi nyo, sa pamumuno ninyo, maganda ang Davao. Hanggang ngayon, lumalangoy pa yata yung mga taga Davao nagsasalbabida pa rin yata Sa sobrang ganda ng Davao, nagsasalbabida na lang yung mga tao dyan. Dahil bahang-baha na. Ngayon, sasabihin ninyo na magaling ang mga Duterte, binigyan ng 51 billion, nakaduda-duda bakit nabigyan ng gano'n, pero nasaan na ngayon? Mukhang hindi yata nailapat ni Paulo Duterte yung 51 billion sa Davao City. Mukhang nailapat yata niya sa maling negosyo. Yung baka nailapat niya doon sa kanyang smuggling na mga ukay-ukay, mga asukal, mga sasakyan. Ano kaya? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Mukhang doon siguro, no? Tapos ngayon pag nagsalita si Basti Duterte, akala mo talaga sila yung inaapi. Pero kitang-kita ng mga kapulisan, ng mga kasundaluhan na kayo yung nang-aapi, kayo yung mga balasubas, kayo yung mga taong halang ang mga bituka. Kaya huwag ka na magtaka, Basti Duterte, kung bakit ilang beses na ninyong tinangka na kumampi sa inyo, nanawagan kayo na kumampi ang mga sundalo sa inyo, mga kapulisan sa inyo, walang nakinig dahil wala talagang makikinig sa inyo dahil alam ng mga sundalo at pulis na sira na ang mga utak ninyo. Yun lang yun, ganun lang kasimple. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.